Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Kamusta na po kayo? Lalo na sa mga member ng Emmanuel Christian Church, sa mga leader, sa ating mga deacons, at sa ating mga pastor. God bless po sa ating lahat. At bago tayo magsimula sa ating midweek service, tayo po na magkaroon ng isang maiksing panalangin. Our dakilang Diyos amang nasa langit, na napakabuti mo, Panginoon, na hindi po kayo nagbabago, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, na hindi niyo po kami iniiwan o pinapabayaan, Panginoon, sa panahong ito, Lord. Panginoon, gabayan niyo po ako, Panginoon. Pangunahan niyo po ako, Panginoon, upang maghayag ng inyong salita, Panginoon, about sa pananampalataya, Panginoon. Ingatan niyo po, Panginoon, ang bawat isa na nandito, Panginoon, na nakikinig nito, Panginoon, ng midweek service, O Lord. Protektahan niyo po sila, Panginoon. Kung nasaan man sila ngayon, O Lord. Alam namin, Panginoon, na ang kaligtasan ay sa lamang matatagpuan, Panginoon. Sa iyong biyaya, Panginoon, at habag, O Lord. Ito lang po ang aking samot dalangin na may pagkumbaba, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sabay-sabay po tayong umawit sa ating Panginoon. Awitin po natin yung 10,000 reason. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. The sun comes up, it's the new day dawning, it's time to sing the song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. You're rich in love. You're rich in love, and you're slow to anger. Your name is great, and your heart is kind. For all your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons. 10,000 reasons for my heart to buy. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. And on that day, when my strength is failing, the end draws near, and my time has come. Still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy
your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name, Panginoon. You're the reason, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for the protection, Panginoon. Sa inyo lamang, Panginoon, ang papurit pagsamba, Panginoon, sa amin. Pangalan ni Jesus. Amen. Mapagpalang gabi ulit sa ating lahat po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Panginoon na matatagpuan sa aklat ng Mateo chapter 14 verse 22 to 33. Pinamagatan itong i-share ko sa inyo, little faith. A little faith. Alam naman natin yung aklat ng Matthew ay si Mateo ang sumulat o isang tax collector. Itong aklat na to ay patungkol sa mga Hudyo. Ibig sabihin na hindi connected sa atin. Pinapakita dito sa aklat ni Matthew sa mga Hudyo na yung mga Hudyo naniniwala sa Old Testament was God's words and understand it well. Makita natin sa kanyang aklat na si Matthew try to prove na si Jesus ay isang Misaya, na si Jesus ay anak ng Diyos, na si Jesus ay hari ng mga Hudyo, na naprophesize sa Old Testament. Makita natin yan. Pero makita rin natin dito sa ating story ngayon, kung bakit ba nagkakaroon ang mga nananampalataya kay Yesu Kristo ng maliit na pananampalataya or the little faith. Bakit kaya? May malalaman natin sa story na to. Sa story ni Jesus Christ, nung lumakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. Yung chapter 14 verse 22 to 33, makikita natin. Yung unang puntos natin dito, that Jesus put His disciple in hardship. Alam naman natin, yung nauna dito, yung Jesus ay pinakain ni Jesus ang 5,000 na tao. Sa pamagitan lang ng 5 tinapay at 2 isda na makita natin sa Matthew chapter 14, verse 13 to 21. Makita natin dito na ang lahat ng tao ay nakita ang ginawang miraculous sign of Jesus with their eyes. Kita natin doon. At makita rin natin dito that the Jesus disciples had privilege to see it much closer to Jesus than to others. Makita natin yung mga disipulo, nakita niya ng malapitan kung ano yung mga miracle o miraculous sign na ginawa ni Jesus. After nung pagpapakain ni Jesus, pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad. Makita natin sa verse 22. Sa kabilang ibayo, sa samantalang pinauwi niya ang mga tao. Na yung mga pinakain ni Jesus at ang kanyang mga alagad ay pinasakay niya sa bangka at yung mga ibang tao naman ay pinauwi niya sa kanilang pamamahay. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Na makita natin si Jesus Christ ay sumeparate sa kanila. Pinauna niya yung kanyang mga disipulo. Ang tanong, bakit ang 12 disciples lang ang pinauna ni Jesus, hindi pinasama yung ibang tao upang sumunod sa kanya? Makita natin meron dito yung special plan sa kanila and His kingdom. Na pinapakita dito na Jesus took special care of them to train them. Na merong special sa kanila o para upang sila ay turuan o to train them upang lumago pa sa kanilang pananampalataya. Makita natin yan. Ang tanong pa nga dito, bakit nga ba kailangang sumunod ng mga disciple kay Jesus? Dahil makita natin na nakita nila ang mga miracle na ginawa ni Jesus. Makita natin dito kung gaano sila nagtitiwala
kay Jesus. Pero, makita natin dito yung dumating na yung nasa kalagitnaan na sila. Nasa laot na sila, nandoon ang bangka at sinapok ng mga alon sapagkat pasalungat ang hangin. Makita natin yung kanilang sinakyan na bangka ay sinapok ng mga o binangga ng mga malakas na alon o malakas na hangin upang sila ay malaglag sa dagat o sila'y mahulog. Pero kahit ganun pa man, pinapakita pa rin dito na hindi papabayaan ng Diyos ang kanyang mga disipulo. Siyempre, pinakita rin dito kung totoo ba silang magtitiwala kay Jesus sa kabila ng hardship, sa mga alon o hangin na tumatama sa kanilang bangka. O sila ba ay magtitiwala kay Jesus sa time ng crisis na nangyari sa kanila habang sila ay pumapalaot papunta sa Genesaret. Alam naman natin, isa sa disipulo na si Matthew ay isang tax collector. Kita natin doon. Pero hindi natin alam kung marunong ba siya lumangoy o hindi. Maybe hindi siya marunong. Karamihan naman sa mga disciples, Jesus Christ, ay mga fishermen. Ang pangtanong pa nga dito, if the disciples met a storm while obeying Jesus, could Jesus be responsible for his direction to the disciples? May responsible ba si Jesus doon? If Jesus could not be wrong and he was right in his command, what would the disciples have to do? Makita natin dito na sa kabila ng mga binigay ng pagsubok or hardship ng Panginoon sa atin, dapat tayo ay magtiwala sa Kanya. Huwag tayong mag-doubt sa Kanya. Minsan ito ay isang pagsubok lamang na binigay ng Diyos para sa atin upang tayo ay maging matatag sa ating mga pananampalataya. Like sa panahon natin ngayon, na makita natin na binibigyan tayo ng pagsubok ng Diyos upang tayo ay lumalim at lumapit sa Kanya. Lalo na sa pandemic na nangyari sa panahon natin ngayon. Minsan yung iba walang trabaho, minsan yung iba nawawalan na ng makakain, o ano pa man yan. Kahit ganun pa man, dapat tayo ay magtiwala sa Diyos. Huwag tayong mag-doubt sa Kanya. Huwag nating isipin na pinapabayaan tayo ng Diyos. Dapat tayo ay magkaroon ng great faith o malaking pananampalataya sa Kanya. Na kahit imposible, dapat ipagkatiwala natin sa Diyos. At ang pangalawa naman, Jesus strengthened Peter's faith by the hardship. 5. At nang madaling araw na sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kita natin na sumunod sa kanila si Jesus. At kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Sabi nila, multo. Kahit sino naman, kapag makita ka na lumalakad o lumulutang kahit sa ano na natin ngayon, lumulutang sa ere na walang gamit na mga equipment, lumulutang sa ere, siyempre matatakot ka. Kahit sino naman matatakot. Lalo na pag lumulutang, ay madilim pa naman sa time na yon. Lumulutang si Jesus. Sigaw, multo ang sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila,
huwag kayong matakot. Si Jesus ito. Nakakita natin dito na Kristo ay hindi niya pinabayaan ng kanyang mga disipulo. Alam niya yung mangyayari. At sabi pa nga dito sa verse 28, at nagsalita si Pedro, Panginoon, kung talaga kayo iyan, paparian niyo ako sa ibabaw ng tubig. Makita natin dito yung tapang ni Pedro. Hindi ko alam kung nagpapakitang gila si Pedro dito. Kita natin yung pag-volunteer niya na tatapak sa ibabaw ng tubig. Kaya susunod kay Jesucristo. At sumagot nga siya, halikaya't lumusad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig palapit kay Jesus. Makita natin dito yung tapang ni Pedro na lumapit talaga si Pedro. Na yung faith ni Pedro dito na sinusubukan ng Panginoon. Kung hindi ba talaga matatakot si Pedro, kung hindi ba talaga magdadoubt si Pedro. Nang papalapit na siya kay Jesus, ngunit nang napansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsisigaw, natakot at nagsimulang lumubog. Sagipin niyo ako. Agad siyang hinawakan ni Jesus. Bakit ka nag-aalinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya, sabi niya kay Pedro. Nakakita natin dito na nagkaroon ng doubt si Pedro. Na meron lang, hindi siya nakapag-focus. Na dapat na kung ano yung ginawa yung simula, dapat tinuloy niya na hindi siya nagkaroon ng pag-alinlangan sa ating Panginoong Hesus. Na siya ay lulubog kung siya ay totoong nagtiwala sa ating Panginoong Hesus. Na makita na dito sa story na to, na yung pinapalakas ng Panginoong Hesus ang pananampalataya ni Peter. Kung hindi siya ba talaga ay totoong magtitiwala sa Kanya. Makita natin dito siyempre doon yung courage ni Pedro, subalit nagkaroon pa rin siya ng doubt. Like sa panahon natin ngayon, kahit na tayo ay nasa bahay lamang na nag-worship, kasi nga bawal pa yung face-to-face, dapat tayo ay nakapokus sa ating Panginoong Hesus. Tayo nakapokus sa Kanya. Kapag mayroong gawain sa simbahan na online, dapat tayo nanonood. Huwag nating palampasin na upang tayo ay lumago sa ating mga pananampalataya. Dapat huwag tayong magkaroon ng doubt sa Kanya. Dahil pinapalakas ni Jesucristo ang ating mga pananampalataya. Na hindi nagbibigay ang Diyos ng pagsubok na hindi natin kayang lagpasan. Yan po palaging tandaan natin. Na hindi nagbibigay ang Diyos ng pagsubok na hindi natin kayang lagpasan. Jesus strengthened His disciples' faith by hardship. Kapag sakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at siya'y sinamba siya ng mga nasa bangka. Tunay na kayo ang anak ng Diyos. Na makita natin dito na sinamba nila ang ating Panginoong Hesus dahil pinatigil ng Panginoong Hesus ang hangin at yung paghampas ng alon. Na pinapakita dito na tunay na anak kayo ng Diyos, sabi nila. That all disciples confess na totoo po kayong anak ng Diyos.
And also Peter believed also that Jesus was the Son of God. Na kahit nagkaroon siya ng pag-aalinlangan, makita pa rin natin na kinakonfess ni Pedro na si Jesus ay anak ng Diyos. Na makita natin si Jesus ay nag-consume ng lakas, consume all energy to spending the whole year his ministry to train his disciple. Nakita natin dito na nag-consume talaga si Yesu Kristo upang turuan ng kanyang mga disipulo upang sila ay lumakas at lumaki ang kanilang pananampalataya sa Kanya. Kaya tayo do you believe Jesus is the Son of God? Ang Mesiyas? King of Heavenly Kingdom? Naniniwala kaya tayo? Kung tayo naniniwala, pakisabi na lang po na Amen. That Jesus is the Son of God, the Messiah, and the King of Kings. Of Heavenly Kingdom. Kaya ngayon, do you complain kung ano kayo ngayon? Kung ano ang ginagawa nyo ngayon? Nagko-complain ba kayo ngayon? Sana wag. Na dapat tayo ay lumalim sa ating mga pananampalataya. Dahil kay Jesucristo lamang matatagpuan ang tunay na kaligayahan ng buhay. Tunay na kaligtasan ng ating buhay. Wala kang hindi mo matatagpuan to kanino man. Matatagpuan mo lamang ito kay Jesus. Hindi sa kaibigan mo, hindi sa mga kamag-anak mo, hindi sa mga pastor mo, hindi sa mga members ng church, kundi kay Jesucristo. Pero hindi ibig sabihin na hindi na sila importante. Importante sila sa atin dahil ginagamit ng Diyos yung ating mga members sa church, yung mga leaders, at yung ating mga pastor na si Pastor Lawrence at si Pastor Arman. Na ginagamit sila ng Diyos. At also sa ating elder na dalawa, si Elder Rick at si Elder Ador. Na pagpalain po nawa ang bawat isa na magkaroon tayo ng matatag, malaking pananampalataya sa Jesus. Na huwag tayong mag-alinlangan. Huwag tayong mag-doubt sa Kanya. Bagkus dapat tayong manalangin sa Kanya. Huwag tayong panghinaan ng loob. Huwag nating isipin masyado yung mga problema. Bagkus dapat tayo ipagkatiwala lahat sa ating Panginoong Hesus. Kung ikaw man ay nahihirapan ngayon, lumapit ka sa Kanya. Kung ikaw may nasasaktan ngayon, nahihirapan sa trabaho mo, lumapit ka sa Kanya. Kaya kapatid, kung gusto nating maging matatag sa ating pananampalataya, dapat tayo ay sumunod. Huwag tayong magkaroon ng pag-aalinlangan sa Kanya. Tayo po'y manalangin. Ay dakilang Diyos, Amang nasa langit, na napakabuti niyo, Panginoon. Na sa kabila ng mga hardship na nararanasan namin, Panginoon, na nandyan po kayo, O Lord. And also, Panginoon, sa mga member ng Emmanuel Christian Church, O Lord, kung ano mga pagsubok na pinagdadaanan nila sa buhay, Panginoon, ano po kayong nilalapit sa kanila, Panginoon. Natulungan niyo po sila, Panginoon, upang mapagtagumpayan, Panginoon. Na makasama niyo kami, Panginoon, sa iyong kaharian. Noon, Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanang nagagawa, sa isip man, salita, Panginoon, at sa gawa. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Kung kami man na nagkakaroon ng doubt sa inyo, Panginoon,
Ang pong hinihingi ko sa inyo, Panginoon, na patatagin niyo po kami, Panginoon. Palakasin niyo po ang aming mga pananampalataya, Panginoon, upang kami ay hindi magapi ng kaaway, Panginoon. Panginoon, tulungan niyo po kami, Panginoon, sa araw-araw naming pamumuhay, Panginoon, upang matagumpayan namin, Panginoon, ang mga pagsubok na pinagdadaanan namin ngayon, O Lord. Sa lahat ng may nararamdaman, Panginoon, na hiniling kong kagalingan, Panginoon, at protection, Panginoon, sa kanila. Sa lahat, Panginoon, ng financial problem, O Lord, I pray, Panginoon, na kayo po ang magpo-provide nito, Panginoon. Na hindi niyo po pababayaan ang inyong mga anak, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa aming araw-araw na pamumuhay, O Lord, upang matagumpayan namin, Panginoon, ang aming mga kinakaharap sa buhay. Sa tulong ng aming mga pastor, na si Pastor Arman at si Pastor Lawrence, at sa mga elder, Panginoon, at mga leaders ng church, Panginoon, ng Emmanuel Christian Church, na gamitin niyo po sila, Panginoon, upang ipalaganap ang iyong salita, Panginoon. And also sa mga member ng Emmanuel Christian Church, upang sila ay maging matatag, Panginoon, sa kanilang pananampalataya, na i-confess nila, Panginoon, na ikayo ang Diyos na buhay, Panginoon. Na kayo lamang ang kailangan nila sa buhay niyo, Panginoon. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng iyong ginawa. Ito lang po ang aking samot dalangin na may pasasalamat at pakumbaba. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless po sa ating lahat.